Welcome back, Miss Nikita. Napangiti si Nikita nang makita ang kanyang guards at maids na nakaabang sa kanya sa airport. May mga banner at lobo pa galing sa kanila kaya natatawa si Nikita. She was 23 years old, pero para pa ring baby ko ituring si Nikita ng mga kasama niya. I'm surprised. Nakangiting sabi niya. Naku ma'am, talagang hinihintay ka namin dito sa airport. Madaling araw pa lang ay nagbiyahe na kami papunta dito para makita ka. Tara na po. Nakangiting sabi ni Lolet, ang personal maid niya. Tara na, na-miss ko ang bahay. Ngumiti si Nikita at binigay ang kanyang gamit sa mga bodyguard. Ngayong araw rin nila napag-usapan na magkita ni Gregor Fontelio para sa isang misyon na ibinigay kay Nikita. Huminga ng malalim si Nikita habang nasa kotse at tinitignan ng mga building. Mabilis silang nakarating sa mansyon at kaagad siyang bumaba. Welcome home, Senyora Nikita. Paisa-isang sigaw ng lahat. Thank you. Nakangiting sabi niya habang naglalakad. Mabilis siyang pumasok at napangiti nang makita ang bahay niya. Ilang taon siyang nag-ipon para ipagawa ang dream mansion niya. At sa tulong na rin ng kanyang daddy, nagawa niya lahat ng yon. Aalis pala ako mamaya. I have a meeting with the Fontelios. Sabi ni Nikita. Yes, senyora. Handa na rin pala ang kwarto mo at ang iba pang gamit. Naghahanda na lang kami ng pagkain para sa'yo. Sabi ni Lolet. Tumango si Nikita at mabilis na umakyat sa itaas para asikasuhin ang mga gamit niya. She's a spy agent and a model. Dalawa ang naging trabaho niya. Dahil gusto niyang maging busy para makalimutan ng lalaking naka one night stand niya nakaraan pa. God, Nikita, just forget him. Pagkausap niya sa sarili. Pagkatapos ni Nikita magbihis, ay agad siyang lumabas at bumaba para kumain ng tanghalian. Mabilis ang naging kilos niya at mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse para pumunta sa mansyon ng mga Fontelio. Hello, Mr. Gregor? Nandito ako sa harap ng mansyon niyo. Formal na sabi niya. Alright, Miss Nikita. Bakas ang saya sa boses ni Gregor nang marinig ang boses ni Nikita. Bumukas ang malaking gate at agad na pinasok ang kotse. Huminga ng malalim si Nikita at agad na bumaba sa kotse para makita si Gregor. Ngumiti agad si Nikita at mabilis na bumati sa binata. Masaya ako nakabalik ka na sa Pilipinas, Nikita. Masayang sabi ni Gregor sa kanya. It was nice seeing you again. Natawa si Gregor. Napakaganda mo pa rin. Tara, dun tayo sa loob. Tumango si Nikita at agad silang pumasok sa loob. Dumiretso silang dalawa sa library ng mansyon para doon mag-usap. Namamangha si Nikita sa mga furnitures ng bahay at hindi niya maiwasan na mapangiti. Pumasok silang dalawa sa library. Gavin is not here, pero sinabi ko sa kanya na nandito na ang bodyguard niya. Of course, hindi ko sinabi ang pangalan mo sa kanya. Sabi ni Gregor. Nabasa ko na mga impormasyon tungkol sa anak mo. Hindi na ako nagulat nang mabasa ko na maraming gustong hilahin siya pababa. Ano pa ba ina-expect ko sa isang business tycoon? Nakangising sabi niya. Gavin is very ruthless when it comes to work. Na naglilid para magkaroon siya ng maraming kaaway at maraming competitor sa larangan ng negosyo. Kaya nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. That's why I called your dad. Sabi ni Gregor. Tumango si Nikita. Kaya kong bantayan ang anak mo, Mr. Gregor. Walang problema sa akin. Business is business after all. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa negosyo, ay biglang may pumasok sa library. Hindi tinignan ni Nikita ang pumasok at diretso ang tingin sa mga libro na nasa library.
Dad. Isang baritonong boses ang narinig ni Nikita. Gavin, hindi ba traffic? Nakangiting sabi ni Gregor. No. Is my bodyguard here? Marami pa akong gagawin. Kailangan kong gawin na sa office. At ngayon, kailangan ko siyang makita. Sabi ng binata. Huminga ng malalim si Nikita at dahan-dahan na tumayo. Nilingon niya si Gavin na napatingin sa kanya at natigilan nang makita siya. Gavin can't help but to be mesmerized. Hindi nito inaasahan na magandang babae ang magiging bodyguard niya. Nikita Ruiz. Formal na bati niya sa binata. Tumikim si Gavin at tiningnan ng ama na nakangisi at tila nang aasar. Kinunot ni Gavin ang noo at mabilis na inilahad ang kamay. Gavin Fontelio. Gusto niyang sapakin ng sarili dahil nautal siya. Hindi naman siya ganito sa mga bodyguard niya. Nagkakilala na ba tayo noon? Natigilan si Nikita at tinignan si Gavin na nakakunot ang noo. Umiling si Nikita at binitiwan ang kamay ni Gavin dahil sa kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang kamay. I'm your bodyguard. Pag-iiba ng usapan ni Nikita. Alam mo naman na siguro ang ibang kondisyon at ginagawa namin ng bodyguard. Pero, I want you to respect me. And how I respect you as my boss. Yes, of course. Ngumiti si Gavin. Tiningnan nito ang mukha ni Nikita, lalo na ang mga mata niya. Pamilyar na pamilyar talaga kay Gavin ang mukha nito. Pero baka nagkataon lang. Nasabi na rin sa akin ni Daddy ang lahat ng information tungkol sa'yo. Not all, Mr. Gavin. Ngumiti si Nikita. Tumango naman si Gavin. Tapos na naman na tayo magkakilala. Ang gagawin ko na lang ay alamin kung sino ang mga business tycoon na nagbabanta o hinihila ang pangalan mo. Pababa. Yung mga pinaghihinalaan mo nagpapadala ng death threats sa'yo. Tumango si Gavin at pareho sila nag-usap ni Nikita. Hindi makapag-concentrate si Gavin dahil nadidistract siya sa ganda ng dalaga. Huminga ng malalim si Gavin at pinirmahan ng kontrata sa pagitan nila. Thank you, Miss Nikita. Nakangiting sabi ni Gregor. Tumango at ngumiti ang dalaga. Thank you. I have to go. May gagawin pa ako. Babalik ako bukas dito. Tiningnan niya si Gregor na umayos ng tayo. Maging ang anak nito. I hope we can get along. Malaki ang ngiti ni Gavin. Sure. Pinanood ni Gavin si Nikita na umalis sa kanilang mansyon. Napatalon si Gavin nang sikuhin siya ng kanyang ama na may ngisi sa labi. Mukhang may matitigil ang pambababae Nang aasar na saad ni Gregor. Umirap si Gavin. Mana-mana lang yan, Dad. Natawa si Gregor. Gusto ko si Miss Nikita bilang agent. Wag na wag mo lang siyang gagalitin. Malilintikan ka sa kanya. Ngumisi naman si Gavin. Talaga? Editing na natin. Unang araw ni Nikita sa kanyang trabaho bilang bodyguard, kagaya ng ginagawa niya sa mga client niya noon, pinapanood niya lang si Gavin. Tinitignan lang ni Nikita kung sino ang mga nakakasalamuhan nito. Girlfriend mo ba yung babae? Tanong ng lalaki. Hindi nakatakas sa pandinig ni Nikita ang tanong. Tumawa naman si Gavin. Personal bodyguard. Akala ko girlfriend mo Maganda at sexy. Humagikik pa ang lalaki. Nagtaas ng kilay si Nikita at hindi na lang pinansin ito. Sumunod agad si Nikita na makapasok si Gavin sa mismong building. Owner si Gavin ng real estate company at resort sa iba't ibang lugar. Hindi na nakakagulat na maraming kaaway si Gavin dahil dito. Diyan ka lang? Hindi ka papasok sa loob? Umiling siya. Hindi na. Dito na lang ako sa sofa na nasa labas. Are you sure? Pwede ka sa loob. Wala naman akong ginagawa.
Mas komportable doon. No thanks. Ngumiti siya kay Gavin. Pero ako ang boss mo dito. Nagtaas ng kilay si Gavin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dun ka sa loob. Baka mamaya, may mangyaring masama sa akin sa loob tas nandito ka lang sa labas. Napakunot ang noo ni Nikita, ngunit napailing na lang at pumasok sa loob ng office ni Gavin. Umupo si Nikita sa sofa at kinuha ang magazine. Para sa kanya kasi, ang mga client niya ay parang invisible. Nagiging visible lang kapag kinakausap siya. Napaka-professional mo talaga, no? Tanong ni Gavin. Nakatingin kay Nikita habang pinaglalaroan ng ballpen. Ganito ka rin ba sa mga clients mo? Dahan-dahang binaba ni Nikita ang magazine bago nagsalita. Madalas, oo, pero minsan hindi. Ginagawa ko lang naman ay bantayan at kilalanin ng mga nakakasama mo. So far, ikaw pa lang ang client ko na madaldal. Ako pa lang? Natawa si Gavin at nanatiling nakatingin si Nikita sa kanya. Tumikim si Gavin at umayos ng upo. Hindi ka nila kinakausap like, tinatanong man lang. Ang boring nun, di ba? Umiling si Nikita. Hindi rin kami pwedeng kumausap ng client kapag working hours. Depende kung nagtatanong si client or siya mismo ang mag-i-initiate ng topic. Tumango-tango si Gavin. Pamilyar talaga sa kanya ang mukha ni Nikita. At para rin kay Nikita, pamilyar din ang mga mata ni Gavin. Huminga ng malalim si Gavin at ngumuso. Malakas talaga ang pakiramdam ko na magkakilala na tayo noon pa. Tagasan ka ba? Nakabase ako sa Italy pero nakatira ako sa Amerika. Sabi ni Nikita. Bakit mo tinatanong? Wala lang. Naalala ko kasi na minsan akong pumunta sa Amerika. Sa bar nila. Ewan ko. Weird. Baka nagkataon lang na magkamukha kayo. Natawa si Gavin. Bago pa magsalita si Nikita, ay may pumasok ng morenang babae. Tiningnan ni Nikita ang babae na nakasuot ng black dress na fitted sa katawan nito. Mahaba ang buhok, matangkad, at mukhang modelo. Gavin, nandito ka na rin sa wakas. Sabi nito at hinalikan ng pisngi ni Gavin ng ngumiti. Giselle, pumunta ako dito kasi hindi mo na ako tinatawagan. Busy ka ba? Nag-aalala ako sa'yo. Oh, may kasama ka pala? Napatingin si Giselle kay Nikita na nagbabasa lang. Sino ka? Nag-angat ng tingin si Nikita at tiningnan si Giselle. Nakataas ang kilay nito at masama ang tingin sa kanya. I said, sino ka? Bakit ka nandito sa loob ng office ni Gavin? Bagong babae ka ba ni Gavin? Girl toy? Tanong nito. Giselle. Nagbabanta na tawag ni Gavin pero hindi natuloy dahil nagsalita si Nikita. Nikita Ruiz. Hindi niya ako girlfriend o girl toy at lalo na hindi niya ako babae. Ano ka niya? Tanong nito. Bumuga ng hangin si Nikita. Personal bodyguard. May problema? Gustong ngumisi ni Gavin dahil sa maangas na pananalita ni Nikita. Ngunit nang makitang seryoso ang dalawa ay tumikim siya. Tiningnan siya ni Giselle at tinuro si Nikita na nagbabasa. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya sa office mo? Sinabi niya na kung sino siya, Giselle. Pinadala siya ng daddy ko para bantayan ako. You know, my life is at risk. Kailangan ko ng bodyguard. Sabi ni Gavin. Sinasabi mo bang ang cheap na babaeng yan ni bodyguard mo? Why? I mean, babae? Nagtatakang tanong ni Giselle. Hindi ka kayang bantayan ng babae, Gavin. Baka iba pa maging pakay sa'yo ng babaeng yan. Tumikim si Nikita at agad na tumayo. Napatingin sa kanya ang dalawa. Ngumiti si Nikita. Sa labas na muna ako. I have to check my black credit card. – Napaawang ang labi ni Giselle samantalang umisilang si Gavin.
Hindi ko pa kasi nakukuha at mukhang abala naman kayo. Okay lang ba? Sure, bumalik ka kaagad. Wait, wala ko number mo. Just in case, I need it. Kailangan ko ng number mo. Give it to me. Napakurap si Nikita at agad na binigay ang cellphone number niya. Mabilis siyang umalis at napailing. Pumunta si Nikita sa pantry para magtimpla ng kape. Pamilyar si Gavin sa kanya. Lalong-lalo na ang mga mata nito. Nag-i-imagine lang ako. Aniya sa sarili habang hinahalo ang kape. Pagkatapos niyang magkape, ay saktong nagyaya si Gavin na umalis. Sabay silang naglakad at mabilis na pumunta sa parking lot ng kumpanya. May napansin si Nikita kaya naman hinarangan ng braso niya ang katawan ni Gavin. What? Tanong ni Gavin sa kanya. May sumusunod sa atin kanina pa. Nung pumunta tayong dalawa dito kanina, may sumusunod sa ating dalawa. Ngayon, nandito na naman. Mabilis na inilabas ni Nikita ang kanyang baril at mabilis na tinamaan ang gulong ng motor. Samantalang nanlaki naman ang mga mata ni Gavin sa mabilis na aksyon ng kanyang bodyguard. Ano yun? Natataranta ng konti ang boses niya. I told you, may sumusunod sa atin kanina pa. Mukhang naiwan niya pa tong picture mo. Dinampot ni Nikita ang picture ni Gavin na may malaking letrang X sa mukha nito. Kilala mo ba kung sino nagpapadala sa'yo ng mga ganito? Actually, wala naman akong pakialam sa mga ganito. Nagkibit balikat si Gavin. So dapat hindi na kita bantayan? Natigilan ng binata sa sinabi ng dalaga. Kasi wala ka naman pakialam sa ganito. Kaya dapat lang na hindi na kita pinuntahan pa dito sa Pilipinas. Wait, teka, hindi ka naman mabiro. Napakamot sa kilay si Gavin at tiningnan ng picture. Hindi ko talaga alam. Simula nung nakausap ko ang daddy ni Giselle para sa ibang business at tumanggi ako sa alok niya, doon nagsimula. Pero imposible na silang gumawa sa akin ng ganito. Dahil malapit na kaibigan ko ang pamilya nila. Tumango naman ng marahan si Nikita. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Hindi lahat ng kaibigan mo kaibigan din ang turing sa'yo, Gavin. Matuto kang makiramdam. At higit sa lahat, huwag kang basta-basta nagtitiwala. Buong araw ay walang ginawa si Nikita kundi ang bantayan at panoorin si Gavin na makipag-usap. Ang aksidente na nangyari kagabi ay inaasikaso ni Nikita at hinahanap kung sino. Nang i-check ang CCTV footage, tanging likod lang ng driver ang nakita, ngunit nahagip doon ng pulang rosa sa leeg. Hi, kumain ka na? Tanong ni Gavin na makalapit kay Nikita. Ngayon lang natapos ang meeting. Hindi pa pero sabay na tayong kumain. Italian food. Pagpuputol ni Gavin at tinanong siya. Napalunok si Nikita nang marinig ang Italian food. Tumango si Nikita at napangiti si Gavin, saka sila sabay na naglakad patungong elevator. Tahimik ang dalawa hanggang sa makarating sa ground floor. Nasa Italy ako, ginagawa ang iba't ibang misyon at uuwi lang pagkatapos. Kwento ni Nikita. Ngayon lang niya napansin na dahil kay Gavin, nagiging komportable siyang magkwento. I see. Kapag may kailangan kang bantayan, ilang taon ang tinatagal? Tanong ni Gavin habang nagmamaneho ng kotse. Ngumuso si Nikita at nag-isip. Usually ang binibigay ni Daddy ay 2 years lang pero depende sa contract at sa sitwasyon ng client. The more dangerous ang sitwasyon ng client, the more na magtatagal ako sa kanila. Tumango si Gavin at mabilis na hininto ang kotse. Napangiti si Nikita nang buksan ni Gavin ang kotse. Ngunit agad din niyang binawi ang ngiti. Tumikim siya at mabilis na bumaba at sumunod kay Gavin. Lasagna, alla bolognese, panna cotta, and 1 slice of pizza. Sabi ni Nikita. Hindi ka gutom ah? Nang aasar na sabi ni Gavin. Favorite? Mahinang sabi niya at binaba ang menu. Thanks. Ngumiti si Gavin. Let's say,
Maging komportable tayong dalawa. Kapag sa labas ng trabaho, pwede tayong kumain o mag-usap. During working hours, we become professional. Komportable? Tanong ni Nikita. Oo. God, sorry. Masyado ba ako mabilis? Ha? Mabilis? Nagtatakang tanong ni Nikita. Natawa na lang si Gavin at napailing. Gusto niya talagang makilala si Nikita at makasama. While Nikita, hindi niya alam ang sinasabi ni Gavin. Mabuti na lang at dumating ang mga pagkain at masayang kumain si Nikita. Ngayon lang ako nakakain. Usually bawal sa aming mga modelo ang kumain ng marami. I consider this a cheat day. Natawa ng mahina si Nikita. Napangiti naman si Gavin nang marinig ang mahinang pagtawa nito. Kinagat nito ang kanyang labi para pigilan ng ngiti. Ang ganda mo pala kapag tumatawa o umingiti ka? Biglang sabi ni Gavin. Huh? Nag-angat ng tingin si Nikita at pareho silang natigilan. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na natawa sa isa't isa. Kumain na lang tayo? Yeah, mas mabuti pa nga. Pagkatapos nilang kumain ay agad silang bumalik sa kumpanya. Like the usual, laging nandun si Giselle para tanungin si Gavin sa lahat ng bagay. Kumunot ang noon ni Nikita habang nakatingin kay Giselle at Gavin na seryosong nag-uusap. Basta, I will talk to my parents about this. Nagpa-plan kami sa birthday ko. Sa isang beach. Gusto ko kasama ka. Of course, without your bodyguard. Sabi ni Giselle at tiningnan si Nikita. Ayaw ko siyang kasama sa birthday party ko dahil... Giselle, she's my bodyguard. Kailangan kasama ko siya sa lahat. Sabi ni Gavin. Pero ayaw ko. Hindi siya invited sa birthday ko. Gustong matawa ni Nikita. Ano bang isang to? Bata? Napailing na lang si Nikita at hinayaan ng dalawa. Nakinig lang siya sa mga pinag-uusapan nila hanggang sa lumapit si Giselle kay Nikita na masama ang tingin. Hindi ka sasama sa kanya. Sisirain mo lang ang mood ng birthday party ko kung kasama ka. Mariin na sabi ni Giselle. Giselle, ano bang problema mo sa akin? Natigilan si Giselle at napakurap. Umayos ng tayo si Nikita at tiningnan si Giselle na hindi makapagsalita. I can smell insecurities, Giselle. Ano ba ang kinababahala mo? Tanong ulit ni Nikita. Me? Insecure? Natawa si Giselle at tiningnan siya. Bodyguard ka lang ni Gavin. Kung makapagsalita ka parang kaya mo akong angatan. Hindi mangyayari na mas magiging angat ka sa akin, Nikita. Hindi rin ako makikipagkompetensya sa'yo, Giselle. Mahinahon na sabi ni Nikita. Nagtagis ang panga ni Giselle at akmang kakalmutin nito si Nikita nang umatras ang dalaga at nahawakan ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ni Giselle at sa isang iglap lang, nasa likod na ni Giselle ang braso niya. Napasigaw si Giselle at halos umiyak sa sakit. Wrong move, Giselle. Napatingin si Nikita sa kalalabas lang na si Gavin. Nanlaki ang mga mata nito. Bitiwan mo ako! Gavin! Binitiwan ni Nikita si Giselle at huminga ng malalim. Mabilis na tumalikod si Nikita at agad na sumakay ng elevator. Ano bang nangyari? Tanong ni Gavin. Tiningnan ni Gavin si Giselle na iniinda pa rin ng sakit. I don't know. Bigla na lang niya ako hinila. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Iritadong sigaw ni Giselle. Napailing si Gavin. Kilala niya si Giselle at kapag may gustong gawin ito, gagawin niya. Napailing si Gavin at mabilis na sinundan si Nikita. Hindi niya pinansin si Giselle at agad na sumakay ng elevator. Mas nag-aalala pa siya kay Nikita kaysa kay Giselle. Nikita! Sigaw ni Gavin nang bumukas ang elevator. Naglalakad palayo si Nikita kaya mabilis na sinundan ni Gavin ito
at nanlaki ang mga mata ng binata nang may makitang lalaki sa labas. Tumakbo si Gavin at sinalo ang daplis ng kutsilyo papunta kay Nikita. "Gavin!" Mabilis na sinipa ni Nikita ang lalaki at nagpalitan sila ng suntok sa isa't isa sa labas. Mabilis na tumakbo ang lalaki at agad na pumunta si Nikita kay Gavin na hawak ang braso nito. "Ano bang naisip mo? At sinalo mo ang kutsilyo?" Galit na sigaw ni Nikita. "Nakita ko kasi nasasaksakin ka niya. Kaya ko ang sarili ko, okay?" Mahinahon na saad ni Nikita, ngunit may bakas pa rin ang inis. "Ngunit bakit?" Nagkatinginan silang dalawa at napagtanto ni Gavin na hindi lang siya ang target ng kaaway, maging si Nikita. Target ka rin nila, Nikita. Dahil nakita nila na lagi kitang kasama. Ikaw ang susunod. Napangisi naman ng dalaga. As if kaya nila ako, Gavin. Alam mo naman na agent ako, di ba? At marunong ako makiramdam. Kaya sa susunod na saluhin mo ang para sa akin, magagalit na talaga ako. Napalunok si Gavin at naalala ang sinabi ng kanyang ama. Bawal galitin si Nikita dahil kakaiba ito magalit. Tumango na lang si Gavin at sumunod sa dalaga pasakay ng kotse. "Gagamutin ko ang sugat mo," sabi nito habang minamaneho ang kotse. "Kailangan ko rin makausap ang daddy mo. Nakakatanggap ka pa rin ba ng death threats?" "Hindi na. Simula nung naging bodyguard kita. Dun sila nagpakita." Nakarating sila ng mansyon at mabilis ang kilos ni Nikita. Pumasok sila sa loob paglabas sa kotse. Mabilis na kinuha ni Nikita ang medicine kit at pinuntahan si Gavin na nasa sofa. "That's good. Para malaman natin sino ba talaga ang gumawa," sabi ni Nikita at binuksan ang polo ni Gavin. Teka! Napalunok si Gavin ng dire-diretsyong hinubad ni Nikita ang polo niya. "Nikita!" Natigilan si Nikita na makita ang tato ni Gavin sa dibdib. May naalala siya sa Amerika. Ang tato na katulad ng kay Gavin. Ang lalaking naka one night stand niya noon ay may tato rin. "Nikita!" Sorry, may naalala lang ako." Umayos ng upo si Nikita sa sofa at tiningnan ang braso ni Gavin. "Hindi naman malalim ang sugat sa braso mo, kaya lilinisan na lang natin." Tumango si Gavin at pinagmasdan si Nikita. Kumunot ang noon niya at napapikit nang maramdaman ng haplos ni Nikita sa balat niya. Damn, pamilyar na pamilyar. Day off ni Nikita at gusto niyang mamasyal at puntahan ang kanyang lola at lolo dito sa Pilipinas. Nagsuot siya ng dress na sinuot niya nung birthday niya sa Amerika. Ngumisi si Nikita at mabilis na lumabas ng kwarto. She's living with the Fontelios. "Good morning," bati ng maid. Sa lamesa ay nandun si Gavin at Gregor. "Good morning." Kalmadong bati ni Nikita. Napatingin si Nikita kay Gavin na nakatulala. Napakurap si Nikita at napatingin sa reaksyon ni Gavin habang nakatingin sa kanya. "Wait, that dress," sabi ni Gavin. "Never mind, good morning." "Ha? Anong meron sa dress ko?" Umiling si Gavin. "Wala naman. Nagluto ang maid ng paborito mong pagkain." Natigilan si Nikita at napatingin sa mga pagkain na nasa mesa. Sa katunayan niyan, hindi nakatulog si Nikita dahil sa tato ni Gavin. Pamilyar na pamilyar ang tato nito sa kanya. Dahil noong nasa Amerika siya, kagaya ng tato ni Gavin ang tato ng naka one night stand niya. "Day off mo ngayon, Iha?" tanong ni Gregor. "Yes, Gavin told me to rest." "Talaga?" Nang aasar na napatingin si Gregor sa kanyang anak na umiwas ng tingin. Natawa si Gregor. "Saan ka pupunta ngayon, Iha?" "Bibisitahin ko po ang lolo at lola ko dito sa Pilipinas. Nangako po kasi ako na pupuntahan ko sila." Tumango si Gregor.
Masayang kumain si Nikita at pagkatapos niyang kumain, ay bigla na lang nawala si Gavin. Tumayo si Nikita at takmang aalis nang makita niya si Gavin na nakababa na. "Sasama ako." Nakangiting sabi ni Gavin. "Sasamahan mo ako? May kotse ako, Gavin." "And? Willing ako maging driver mo?" Nakangising sagot ni Gavin. Inilahad nito ang kamay. "Come on, akin na ang susi ng kotse mo." Napalunok si Nikita at agad na binigay ang susi ng kotse niya. Sabay silang lumabas. Napailing na lang si Nikita at sumakay ng kotse. Nang makapasok si Gavin, ay agad nitong pinaandar ang kotse papunta sa village. "Kilala ko sila, Mr. and Mrs. Ruiz, kaya nasabi ko na sasama ako. Nakasama namin sila ni Daddy nung umuwi ako galing Amerika." Sabi ni Gavin. "Napatingin ako sa'yo kasi pamilyar ang dress na suot mo. Lahat na lang sa atin ay pamilyar sa isa't isa." Mahinang sabi ni Nikita. "Hindi kayo nagkakilala tayo noon pa? Imagine, lahat napapansin natin sa isa't isa. Lahat ng gamit o itsura, pamilyar tayo." Nagkibit balikat si Gavin. "Ang tanging hindi ko lang nakakalimutan ay ang babaeng nakasama ko sa Amerika." Napakurap-kurap si Nikita at biglang nanahimik sa sinabi ni Gavin. Nakarating sila sa village at nakakatuwa na kilala na si Gavin ng guard. Mabilis silang bumaba nang makarating sa mismong gate ng bahay. "Actually, hindi ko rin makakalimutan ang lalaking nakasama ko sa Amerika." Habol ni Nikita kay Gavin. "Well, same." Hindi agad naintindihan ni Nikita ang sinabi ni Gavin. Napailing na lang siya at mabilis na sumunod sa binata na pumasok sa loob. Binati niya ang kanyang lolo at lola na masayang-masaya na nakita siya. "I'm fine, Lola. Nandito lang ako sa Pilipinas dahil may misyon ako na binigay ni Daddy." "Ang daddy mo talaga? Kagagaling mo lang sa mission? Mission na naman ang binigay sa'yo?" Sabi ni Nicolette, ang kanyang lola. Natawa si Nikita. "Okay naman ang mission ko ngayon, Lola. I'm having fun pa nga po." Tiningnan ni Nikita si Gavin na kausap ang kanyang lolo. Napatingin si Gavin sa kanya at sabay silang napangiti sa isa't isa. Sabay-sabay silang kumain. Namiss ni Nikita ang mansyon ng kanyang lolo at lola. Tiningnan ni Nikita ang mga pictures at iba pang paintings bago sila lumabas ni Gavin papunta sa swimming pool dala ang alak. "Tell me, sino ang lalaking hindi mo makalimutan?" Tanong ni Gavin sa kanya. "Bakit gusto mong malaman?" Nagtaas ng kilay si Nikita. "Gusto ko lang malaman kung sino." Nagkibit balikat si Gavin at uminom ng beer. "May nakilala rin akong babae sa Amerika. Back when I was stressed about our company. In-invite ako ng kaibigan ko to join the party." Tumango si Nikita. "And ano nangyari?" "Lasing na lasing ako. Natatandaan ko lang ay red dress ng babaeng katabi ko pagising ko. Just a one night stand." Natigilan si Nikita. Kumalabog ang puso niya sa narinig. Tiningnan ni Nikita ang swimming pool at napagtanto na pareho sila ng kwento. Pero baka nagkataon lang. "Hindi mo nakita ang mukha niya?" Nanginig ang boses ni Nikita. "Kalahati lang na mukha niyang nakita ko. The rest, pulang dress na paborito ko ang naaalala ko." Tumango si Nikita at natahimik. Tahimik silang umiinom ng alak. Bumaba si Nikita sa pool dahil suot niya ang bikini niyang pula. Tinignan niya si Gavin na nakatitig sa kanya. "Nangaakit ka talaga, no?" Napapailing na tanong ni Gavin. Natawa si Nikita. "Hindi gusto ko lang mag-swimming." Pinanood ni Gavin si Nikita na lumalangoy pabalik-balik. Napanunok si Gavin at uminom ng beer at nang makitang hindi pa umaahon si Nikita, bumaba siya para hulihin ang dalaga. "Gavin!"
Nagulat na tawag ni Nikita nang umahon siya. Got you. Natawa si Gavin nang sabihin yon. Napailing si Nikita at lumayo ng konti. Napatingin si Nikita sa bituin at sumandal sa gilid. Ganon din ang ginawa ni Gavin habang inaayos ang buhok nito. What if maalala mo kung sino siya? Anong gagawin mo? Hindi ko na siya pakakawalan. I date to marry Nikita. Kung kailangan namin mag-usap ng harapan, gagawin ko. Hindi ko pwedeng hindi malaman kung sino ang babaeng yun sa Amerika. Napalunok si Nikita. Hindi niya alam kung ba't ganito ang nararamdaman niya. Magkahalong kaba at excitement ang nasa puso niya. Huminga ng malalim si Nikita at tinignan si Gavin na tahimik na nakatingin sa kanya. Why? Umiling si Gavin. Masyado ka maganda para maging bodyguard ko. Damn. Kinagat pa nito ang kanyang labi. Napatingin si Nikita sa hilom na sugat ni Gavin. Umiwas ng tingin si Nikita at pinaglaruan ng tubig. Bakit ganito ang nararamdaman niya? May gusto ba siya kay Gavin? At ang magandang tanong, may gusto ba si Gavin sa kanya? Ano? Napatalon si Nikita sa gulat nang marinig ang malakas na sigaw ni Gavin. Napatingin si Nikita kay Gavin na lumabas sa library. Napailing siya at nagbasa pa ng mga libro. Rest day nilang dalawa at nakapagtataka na umabsent si Gavin para sa kanya. Bad news. Bungad ni Gavin nang makapasok sa library. Ano nangyari? Nawawala ang pera ng kumpanya. Iritadong sabi ni Gavin. Natigilan si Nikita at napatingin kay Gavin na nakahawak sa kanyang noo. Pinanood ni Nikita si Gavin na umupo at bumuntong hininga. Paano nangyari yon? Ikaw lang ang may alam sa pera ng kumpanya unless meron kang kasama na spy. Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung paano nawala ang pera. I worked so hard for that. Wala akong ginalaw. Kaya paano nawala? Tinawagan mo na ba ang accountant mo? Your dad. Alam niya na ba? Kung nawawala ang pera sa loob mismo ng kumpanya mo, ibig sabihin lang yan may spy sa kumpanya. Sa tingin mo? Tanong ni Gavin. Problemado ang mukha nito habang nakatingin kay Nikita. Tumango si Nikita at agad na kinuha ang leather jacket. Tumayo rin si Gavin at sabay silang lumabas. Mabilis ang lakad nila papunta sa kotse. Gustong malaman ni Nikita nangyari sa loob ng kumpanya sa loob ng isang araw. Hindi na nga alam ni Nikita kung bodyguard ba siya o kaibigan na. Ang alam lang niya, komportable siyang maging siya kapag nasa harap ni Gavin. Nandito na tayo, sabi ni Gavin. Lakad at takbo ang ginawa nila Nikita at Gavin papunta sa loob at mismong floor ng office ng binata. Nang makarating sila doon, ay nandoon na agad si Giselle at nag-aalala na nakatingin kay Gavin na kararating lang. I heard the news. At bakit kasama mo ang babaeng yan? Saad ni Giselle na napatingin kay Nikita. Hindi yan ang mahalaga, Giselle. Kailangan. Right. Ang babaeng kasama mo ngayon ay main suspect sa pagnanakaw ng pera, Gavin. Kumunot ang noo ni Gavin. Hindi kita naiintindihan, Giselle. Bodyguard ko si Nikita at hindi niya alam ang pera sa kumpanya kaya anong sinasabi mo? Binigay ni Giselle ang folder at sales ng kumpanya. Lahat ng yun ay nakapangalan kay Nikita. Nandoon din ang evidences na kinuha ni Nikita ang perang iyon sa accountant. What? Sabi ng accountant, binantaan siya ni Nikita na i-transfer lahat ng pera niya sa isang credit card. Kalahati sa pera mo ay nasa kanya, Gavin. At sinabi ko na sa'yo na hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Giselle. Malamig na sabi ni Nikita. Wala akong kinukuha. Really? Sinungaling pala ang accountant ni Gavin kung ganon. Ngumisi si Giselle. Tiningnan ni Nikita si Gavin na nakakunot ang noo. Ni walang kinuha si Nikita
dahil may sarili siyang pera. Hindi siya makapaniwala na ginagawa to ni Giselle sa kanya. Dati pa man, malakas na ang kutob ni Nikita sa kanya. Hindi lang nagsasalita si Nikita, pero ramdam niya ang sama ng ugali nito. Wala akong kinuha, Giselle. May sarili akong pera at hindi ko kailangan ng pera ni Gavin. Nakakunot ang noo ni Nikita. Galit ang kanyang mga mata, pero kalmado ang postura. Hindi ko kailangan ng pera ng kahit na sino dahil meron ako. Alam mo, huwag ka na magsinungaling pa. Nandiyan ang mga pulis at sa oras na to may kita ka. Go ahead. Pagpuputol ni Nikita. Natigilan si Giselle. Magkita tayo sa kulungan kung ganon. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis. Kusang sumama si Nikita at tiningnan si Gavin na nakatingin sa kanya. Tumango lang si Nikita at sumama sa mga pulis. Naiintindihan niya ang reaksyon ni Gavin. Dad. Sagot ni Nikita sa tawag. I heard the news. Malamig na sabi nito. And malapit na rin lumapag ang eroplano ko. Dad, I'm fine. Bumuntong hininga si Nikita at natigilan na makita si Gavin na tumatakbo. Napangiti si Nikita. Nakakalimutan mo atang matalino ang anak mo, Sir Nicholas. Nang aasar na sabi ni Nikita. Nag-aalala lang ako sa iyo, iha. Kilala ko ang ugali mo. Alam kong may magugulpi ka kapag nagalit at nasagad ang pasensya mo. Natawa si Nicholas kaya natawa na rin si Nikita. Okay, Dad. After this, pupunta ako na Siargao. Pumikit si Nikita. Nanlaki ang mga mata ni Gavin nang makita ang isang lalaki na pumasok ng presinto. Diretso ang lakad nito papunta kay Nikita, na nakaupo at kasama na ang abogado nito. Hindi alam ni Gavin kung ano ba ang nararamdaman niya. Basta ang alam niya, naniniwala siya kay Nikita. I'm Nicholas Ruiz. I'm Nikita's father at gusto kong malaman at makita ang ebidensya na si Nikita nga ang nagnakaw ng pera. Napatingin si Nicholas kay Gavin. You look like Gregor a lot. Good afternoon. Kabado na tiningnan ni Gavin ang daddy ni Nikita. Tumango lang si Nicholas at nag-umpisa na silang mag-usap. Tahimik si Gavin at nag-iisip ng paraan para malaman kung sino ang kumuha ng pera. Ayaw na ayaw niyang nadadawit ang pangalan ni Nikita sa lahat. I-check namin ang lahat ng to. At kapag nalaman ko na walang kinalaman ng anak ko dito, I will sue Miss Giselle for this. Daddy, hindi na. Sabi ni Nikita at ngumisi na nakakaloko. May gagawin pa ako. Nanliliit ang mga mata ni Gavin nang makita ang ngisi ni Nikita. Para siyang bumalik sa nakaraan kung saan kitang-kita niya ang ngising nakakaloko ng babaeng hinalikan niya. Napakurap si Gavin at napatingin sa buhok at labi ni Nikita. Familiar. Napasinghap si Gavin. Dahil nakamaskara ang babaeng yun sa party, ay hindi niya nakita ang kabuuan ng mukha nito. Teka, ang pulang damit ni Nikita. Tinignan niya muli si Nikita. Mabilis na kinuha ni Gavin ang cellphone at agad na tinawagan ng kaibigan na si Carlos. Dude, sagot nito sa kabilang linya. Kung maaalala mo, anong pangalan ng babaeng katabi ko na magising ako? Kabadong tanong ni Gavin. Ha? Babae? Natigilan sandali ang nasa kabilang linya. Oh, Carlos, I need to know her name. Nikita Ruiz is her name? Siya ang may birthday party ng gabing yun. Naalala mo ba ang pulang dress at ang maskara na Nikita? Siya ang katabi mo nung sinilip ito sa kwarto nyo. Natigilan si Gavin at napatingin kay Nikita na kinakausap ni Nicholas. Dude, siya yung bodyguard ko ngayon. What? Sigaw ni Carlos. Agad namang binaba ni Gavin ang tawag at natulala sa kawalan. Ni hindi niya napansin na nandun na pala si Gregor para kausapin ng mga pulis. Napatingin siya kay Nikita at naalala ang kinuwento nito sa swimming pool. Gavin, nakatulala ka dyan. Napakurap si Gavin. Tapos na? Wala sa sariling tanong niya.
Yes, kinausap ko ng mga pulis at humingi ng tulong sa kanila. Nakakahiya at napauwi pa si Nicolas na nananahimik sa Italia. Napailing si Gregor at tinapik ang balikat ni Gavin. Mag-uusap tayo sa bahay, Gavin. Napatango na lamang si Gavin at tiningnan si Nikita na nakangisi at enjoy na kausap ang ama nito. Bumuntong hininga siya. Kailangan niyang makausap si Nikita at malaman kung tama ba ang naalala nilang dalawa. Ilang araw ang nakalipas na magpunta si Nikita sa Siargao. Ilang araw na rin siya nag-iisip kung sasabihin ba niya kay Gavin ang mga gumugulo sa isip niya o hindi. Ayaw niya makisali pero dahil kasama ang pangalan niya, involved rin siya. Side view ka ng konti, Miss Nikita? Sabi ng photographer. Ginawa nga yun ni Nikita at nakailang posing siya sa camera. Nanatili si Nikita sa Siargao para magpahinga. Kinausap niya ang daddy ni Gavin at pumayag naman ito. Ayaw niyang mas lalong gumulo ang lahat. Pero hindi niya naman maiwasan na mag-isip. Nice shot! Water break muna tayo! Sabi ng photographer. Umupo si Nikita at agad na lumapit sa kanyang makeup artist, hairstylist at ang manager niya. Pinagmasdan ni Nikita ang dagat at napangiti. Pangarap niyang magkaroon ng bahay malapit sa dagat. Pero sakto rin na binigyan siya ng daddy niya ng bahay. Kaninong boyfriend yun? Tanong ng kanyang manager. Ang pogi? May girlfriend ba yun sa mga modelo natin? Tanong ng isang talent manager. Napatingin si Nikita sa tiningnan nila at natigilan nang makita si Gavin. May dala itong pink na bulaklak na alam niyang paborito niya. Napakurap si Nikita at tumayo nang makitang papunta sa kanya si Gavin. Gavin! Hi! Natatarantang sambit niya. Ngumiti si Gavin. Flowers. Binigyan nito ang bulaklak na agad niya namang tinanggap. Natagalan ako dahil may inasikaso pa ako. Magbabakasyon din ako ng ilang araw dito. Kasama ka. Narinig ni Nikita ang pang-aasar sa kanya ng manager. Napailing na lang si Nikita dahil nawawala na naman ang angas niya. Nilapag ni Nikita ang bulaklak at agad na kinuha ng personal assistant niya. You look good in red. Sabi ni Gavin at napatingin sa bikini niya. Hinawakan ito ang strap ng bra niya. Medyo manipis pero maganda. At kailan ka pa naging touchy, Mr. Fontelio? Nakataas na kilay na tanong ni Nikita. Natawa si Gavin. Sabay silang kumain ng tanghalian nang matapos si Nikita sa photoshoot at nagbihis ng damit. Mabilis silang naglakad-lakad habang hawak ni Nikita ang camera. Bakit mo ako pinuntahan dito? Ewan ko rin. Ang alam ko lang, hindi ako mapakali. Nang malaman ko kay Papa na umalis ka, sabi ko pupuntahan agad kita. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko. Wala nang magliligtas sa akin yan. Pabirong sabi ni Gavin. Natawa si Nikita. Kailangan ko lang magpalamig ng ulo, Gavin. May mga schedule kasi akong hindi nagawa kaya kailangan ko magtrabaho. How's the investigation? Okay naman. Si Papa ang umaasikaso ng lahat habang ako kinakausap ko ang board of directors. Sabi ni Gavin na tuminto sila sa gitna. Tumango si Nikita. Takot siyang sabihin ang nararamdaman niya ngunit mas nakakatakot kung itatago niya. Huminga ng malalim si Nikita at magsasalita na sana nang naunahan siya ni Gavin. Kaya ako pumunta dito kasi gusto kitang makita. Gusto kong makasama ka. Gusto kong lagi kitang nakikita. Pag-amin ni Gavin, kaya natigilan si Nikita. Hindi ako sanay na hindi ko naririnig ang boses mo kapag gusto mo magkwento. Hinahanap ko ang presence mo, Nikita. I don't know kung anong tawag dito. You? Bumuntong hininga si Nikita at iniisip ang trabaho niya kaya pinigilan niya ang sarili. Bodyguard mo lang ako, Gavin. Kaya hindi ka sanay na hindi ako nakikita. Boss pa rin kita. Let's cut that, Nikita. Gusto ko makasama ka.
Yun ang gusto kong mangyari. Bakit? Tanong ni Nikita. Bakit bigla kang naging ganyan? Ano ba ang nararamdaman mo? Gusto mo bang malaman? Tanong ni Gavin at pinagmasdan si Nikita. Hindi sumagot si Nikita at hinayaan niya magsalita si Gavin. Kahit pa kinakabahan siya, matapang niya pa ring tiningnan si Gavin. Gusto kita. Nang tumapa ka sa mansyon namin, alam ko sa sarili ko na delikado ang puso ko. Delikado ako sa mga titig mo, sa tawa mo, sa mga ngiti mo, lahat ng tungkol sa'yo. Please, gusto kita Nikita. Gustong gusto kita. Pigil na pigil ni Gavin ang sabihin ang tungkol sa one night stand. Gavin, pumunta ako sa Pilipinas para magtrabaho. At ang trabahong yon, yung bantayan ka. Pero anong sinasabi mo na to ngayon? Bumuntong hininga si Gavin. Pinagmasdan niya si Nikita bago nito hilahin ang leeg niya para sa isang malalim na halik. Napasinghap ang dalaga at natigilan. Tila ba to sa harapan ni Gavin na hawak ang bewang niya. Nagkakilala na tayo noon pa, Nikita. At ngayon, alam ko na kung sino ang may-ari ng malambot na labi na nahalikan ko sa Amerika. Natigilan si Nikita at napatingin kay Gavin. Nagpakita ang tato nito sa dibdib dahil sa suot na polo at dahil na rin sa hangin. Nagangat ng tingin si Nikita kay Gavin. Pink na rosas ang paborito mong bulaklak. Sinabi mo na ako lang nakakaalam ng paborito mong bulaklak, Nikita. Ikaw! Napalunok ang dalaga. Ikaw yung lalaking hindi ko makalimutan. Ngumisi si Gavin at kinagat ang labi pagkatapos. Nanatiling nakatitig kay Nikita na nakatingin sa kanya. Ikaw! Ikaw yung lalaki na... Hindi na tuloy ni Nikita ang sasabihin dahil sa gulat. Oh my goodness! Napataki pa siya ng kanyang bibig. Birthday girl! We made love that night, Nikita. I know! Pero hindi ko alam na ikaw pala yun. Dahil hindi naman tayo magkakilala, I was wearing my usual mask to protect my face. Oh my God! Hinawakan ni Gavin ang bewang ni Nikita at niyakap. Napapikit si Gavin at hinaplos ang buhok ni Nikita. Masaya akong malaman na sa lahat ng lalaki, ako yung hindi mo makakalimutan. One night stand lang yun, Gavin. And we can make love every day, Nikita. Malakas na sinuntok ni Nikita si Gavin na natawa at napahawak pa sa tiyan. Napailing si Nikita at napatitig kay Gavin na kaya palang pamilyar na mukha nito. Kaya palang pamilyar mo sa akin. Ganon din ako sa'yo. Hindi na ako mag-iisip kung sino yun dahil umamin ka na. Nagkibit balikat si Nikita. At umamin ka rin na gusto mo ako. Nang aasar na nakatingin si Nikita kay Gavin. Yabang? Bulong ni Gavin. Yabang ng maangas kong bodyguard. Nag-enjoy sila Nikita at Gavin sa Siargao. At mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Kung ano-ano ang ginawa nila sa Siargao at mas lalo nilang pinag-usapan na nangyari noon. Pareho ang iniisip ni Nikita at Gavin sa isa't isa. We can make love anytime na gusto mo, Nikita. Carlos told me about you. Wala talaga ako naalala ng gabing yon pero alam ko ang maskara at dress mo. Well, ako din. Lasing din ako nung gabing yun pero ang tato sa dibdib mo, naalala ko pa rin. Hindi ako makapaniwala na nakita na kita. I mean, hindi ko inaasahan na dito sa Pilipinas tayo magkikita. Marami din ako napansin na pagbabago sa akin. I became so talkative na hindi naman madalas ganito. Natawa si Gavin at inilagay ang buhok ni Nikita sa ilalim ng tenga nito. Nakakatawa na nang dumating ka sa mansyon, ang mga mata mo ang una kong napansin. Kahit si Papa ay inaasar ako tungkol sa'yo. Napailing ng marahan si Gavin at pinagmasdan ng dagat. Napangiti si Nikita.
Gustuhin niya man na manatili at makilala si Gavin ay hindi pwede. Kailangan niya ring umalis pagkatapos dahil parte pa rin ng misyon niya si Gavin. Kailangan niyang tapusin ang pambibintang sa kanya ni Giselle at pagkatapos nun, bago pa lumala ang nararamdaman niya ni Kita, ay aalis na siya. Anong plano mo? Tanong ng dalaga. Gusto niyang malaman ang mga gagawin ni Gavin pagkatapos nito malaman na siya ang babaeng naka one night stand dito noon. Nalaman mo na ako ang naka one night stand mo. Ngumuso si Gavin. Gusto ko manatili ka sa tabi ko. Ginulo mo ang buhay at isip ko ni Kita. Sa maraming taon ikaw lang ang nasa isip ko. Ang labi mo, katawan mo, mga sinabi mo, at ang birthday party. Napalunok si Nikita at nag-iwas ng tingin. Alam niyang hindi pwede. You know, may contract akong pinirmahan sa'yo. Only months na nakalagay doon, Gavin. Paliwanag ni Nikita. Isa pa? Business ang pinuntahan ko dito sa Pilipinas. You can't change that. Alam ko. Pero pwede kong pakiusapan ng papa ko. Desperado na talaga si Gavin. Anong ina-expect mong gagawin ko? Umupo? Pagkatapos kong malaman na ikaw yon? No way! Iritado ang mukha ni Gavin. Natawa si Nikita. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng payapa na dagat. Dito wala silang kalaban. Dito payapa ang lahat. Dito maayos ang kapaligiran at maayos ang lahat. Nikita, seryoso ako sa'yo. Kung kailangan kitang ligawan, gagawin ko. Talaga? Tanong ni Nikita at pinagmasdan si Gavin. Pula ang mga tenga nito pababa sa leeg. Kaya mong pagtiisan ng pagiging agent ko? Susuportahan pa kita sa lahat ng gusto mo. Ani Gavin na tumatawa. Natigilan si Nikita at napatingin kay Gavin na nakatingin sa kanya. Ang marinig yun mula kay Gavin ay nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Huminga ng malalim si Nikita. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan nating mahanap kung sino man ang nagnakaw sa pera mo. Kung sinong mastermind na lahat ng death threat sa buhay mo. After nun, kailangan ko na rin umalis. Kailangan kong bumalik ng Italia para asikasuhin ang clients ko. Hindi ako pwedeng manatili dito, Gavin. Susunduin kita. Seryosong sabi ni Gavin sa kanya. Kinagabihan ay kumain sila sa labas at naglakad-lakad. Nang dumating ang 10:00, pumunta sila sa unit nila. Iisa na lang ang kwarto nila dahil yun ang bakante. Shower lang ako. May kumot at unan dyan. Hihintayin kita. Sabi ni Gavin. Mabilis ang kilos ni Nikita. Nang matapos siya, ay naabutan niya si Gavin na nakatayo at nakatitig sa bookshelves na nasa kwarto. Tapos na ako. Tanging lingerie ang suot ni Nikita. Kitang-kita ang makinis na balat at ang hita niya. I see. Umupo si Nikita sa gilid ng kama at pinagmasdan si Gavin na hubarin ang damit nito. Napalunok si Nikita. Pakiramdam niya biglang uminit sa kwarto nila. Napailing si Nikita at tumayo para pumunta sa veranda. Saan ka pupunta? Tanong ni Gavin. Veranda. Hihintay na lang kita dito. Malakas na bumuntong hininga si Nikita at pinagmasdan ng dagat mula sa veranda. Maya-maya lang ay tumawag ang kanyang papa. Pa? Kailangan mong bumalik dito bukas. Nakita na namin ang mastermind na lahat na nangyari sa pera maging ang death threats. Sabi ni Nicolas. Talaga? Right. Detective ka nga pala, Papa. Madali mong malaman ang lahat. Natawa naman si Nicolas. Masyado kang nakafocus kay Gavin, Iha. Hindi mo napapansin na nasa paligid mo lang ang mastermind. Natigilan si Nikita na makita si Gavin na nakasandal sa pinto ng veranda at nakatitig sa kanya. Kailangan ko siya makita, Papa. Seryosong sabi ni Nikita. She will see you. Just enjoy your day with Gavin.
Bukas, kailangan natin mag-usap. Binaba ni Nikita ang tawag at humarap kay Gavin. Nakita na raw mastermind ng pagkawala ng pera mo. Maging ang mastermind ng death threats. Dali-dali na sabi ni Nikita. Really? Gulat na tanong ni Gavin. Tumango si Nikita at lumapit ng konti sa binata. Nag-usap ata ang papa mo at si papa tungkol doon. Hindi natin alam. Baka talagang nasa paligid mo ang nagbabanta sa'yo. Maybe, isa sa mga empleyado ng kumpanya mo o nakakausap mo na. Tumango si Gavin at natigilan ng makitang malapit si Nikita sa kanya habang nag-iisip. Huminga ng malalim si Gavin at hinawakan ang braso ni Nikita. Thank you. Ha? Kahit sobrang bilis ng pagkikita at pagiging bodyguard mo, naging masaya ako sa'yo. Ngumiti ng matamis si Nikita. Trabaho lang. Natawa na rin si Gavin at hinawakan ng pisngi ng dalaga. Kanina niya pa ito gustong halikan dahil sa suot nito. At dahil pulang-pulang labi nito na nakakaakit. Gavin! Napapikit si Nikita nang salubungin niya ng halik si Gavin. Niyakap niya ang leeg nito at naglakad sila papasok sa loob. Hindi ko na kaya. Inaakit mo ko ng sobra. Hindi alam ni Nikita kung matatawa ba siya o ngingiti sa sinabi nito. Basta ang alam niya lang na sa gabing yon ay muli silang nag-isa ni Gavin. Akin ka pa rin. Natawa si Gavin at bumagsak sa ibabaw ni Nikita na hinihingal. Sabay na umalis sila ni Nikita at Gavin papunta sa Maynila. Seryosong-seryoso ang mukha ni Nikita dahil nangako siya sa sarili niya na gaganti siya dahil pinagbintangan siya na kailangan niyang kausapin si Giselle. Are you okay? Oo naman. Hindi lang ako makapaghintay na makita kung sino. Nang lumapag ang eroplano ay sabay silang lumabas. Nakasuot ng salamin si Nikita at suot niya ang leather jacket niya at skinny jeans. Sumakay sila ng kotse papunta sa mansyon nila Gavin. Huminga ng malalim si Nikita at pinakinggan ang sinasabi ni Gavin. Kailangan kong pumunta sa office. Kailangan kong kausapin ng mga investor. Magiging okay ka lang ba dito? Yes, kailangan ko lang kausapin si Mr. Gregor. Okay, magte-text ako. Lagi mo i-check ang phone mo, please. Tumango si Nikita at pinanood ang pag-alis ng kotse ni Gavin. Nang mawala sa paningin ni Nikita ang kotse, ay mabilis siyang pumasok sa loob at diretso ang lakad papunta sa library. Naabutan niya sila Gregor at Nicolas na nag-uusap at seryoso. Nikita! Tawag ni Gregor. Mr. Fontelio! Dad! Mabuti at nandito ka na rin. The witnesses already speak. At gusto kong sabihin sa iyo ang lahat bago kay Gavin dahil alam kong masasaktan siya kapag nalaman niya kung sino. Okay, makikinig ako. Huminga ng malalim si Gregor at nagsimulang magkwento. Giselle Hernandez was the spawn of the mastermind. Natigilan si Nikita. Hindi naging mali ang instinct niya tungkol kay Giselle. Ngayon ko lang nalaman na may anak na babae si Hernandez. Kaaway namin sa negosyo at may malaking inggit kay Gavin. Huli ko na nalaman na may babae siyang anak dahil hindi naman niya pinakilala si Giselle as anak niya. So paano natin nasabing siya nga? Tanong ni Nikita. Kating-kati na ang kamao niya para puntahan at suntukin ng Hernandez na yon. Gustong pakasalan ni Giselle ang anak ko noon pa man. Kaibigan ni Gavin si Giselle. Simula na magkakilala silang dalawa sa business. They're so close to each other. Kaya lang, hindi gusto ni Gavin si Giselle at kaibigan lang ang turing. So, sa Hernandez, nag-take advantage sa anak niyang may gusto sa anak ko. Ginamit niya si Giselle para maging spy. Kwento ni Gregor. Napasinghap si Nikita at napakurap sa sinabi ng matanda. Ang kanyang ama na si Nicolas ay tahimik na umiinom ng kape at nakatitig sa kanila. Si Giselle ang gumagawa ng death threats at pinapadala kay Gavin.
Siya rin na nag-uutos na ilagay sa panganib ang buhay ng anak ko. Si Giselle ang lahat ng nasa likod ng panganib na nararanasan ng anak ko. May bahid na galit ang boses ni Gregor, ngunit pinipigil nito na sumabog. Kung gusto ni Giselle ang anak mo, paano niya magagawa yon? At paano magagawa ni Giselle sa kaibigan niya yon? Simple. Dahil nakatatak na sa utak ni Giselle na dapat niyang kamuhian si Gavin, na kailangan niyang gawin ang lahat ng yon dahil nasa isip ni Giselle na kapag namatay si Gavin o maospital, ikikip ni Giselle si Gavin. She's so obsessed with him. At nakita niyang ikaw ang magiging malaking hadlang sa pagitan nila ni Gavin. Kaya naman ikaw ang sinunod niyang target. Gets mo ba, Agent Nikita? Tumango si Nikita. Hindi siya makapaniwala na ang kaibigan ay pwedeng magtraidor. Na ang kaibigan ay may masamaring balak. Na ang dapat ay kaibigan ay biglang naging kaaway. Nakausap namin ang maid ni Giselle at nalaman namin na pinapainom siya ng gamot na nagkakos ng hallucinations and anger. Sabi ni Nicolas at nilabas ang gamot. Magagawa yun ng isang ama sa kanyang anak? Para sa business, kaya niyang patayin ang anak niya? Na kaya niyang gamitin si Giselle para makuha ang kumpanya mo? Ganon siya kasama ni Kita. Tinanggihan siya ni Gavin noon, kaya naman naghihiganti siya ngayon sa amin. Kagaya ng sinabi ni Nicolas, hanggat hindi nakikita si Hernandez, nasa panganib pa rin ang anak ko. Huminga ng malalim si Nikita. Kailangan niya magplano at mukhang nabasa yun ng ama niya. Magplano ka kung paano mo magagawa ang misyon mo, Nikita. I helped you with the investigation. Ngayon, kailangan mo silang mailagay sa kulungan. That's how we work, Iha. Sabi ni Nicolas. Bigyan niyo ako ng impormasyon tungkol sa kanya. Tanging sambit ni Nikita. Pagod na umupo si Gavin sa kanyang swivel chair. Katatapos lang ng kanyang meeting sa investors ng kanyang kumpanya. Uminom ka muna ng water. Sinabi ko naman kasi sa'yo na magsampa ka na ng kaso sa bodyguard mo. Hindi niya kinuha ang pera ng kumpanya, Giselle. Seryosong sabi ni Gavin. Bumuntong hininga si Giselle. Bakit palagi mo ba siyang pinagtatanggol? Ako ang kaibigan mo dito, Gavin. Napailing si Gavin at hinawakan ng baso ng tubig. Iniisip niya kung ano na ba ang pinag-uusapan nila ni Kita sa mansyon nila o kung tapos na sila. Tinignan niya ang cellphone at nakitang wala pang text ang dalaga. Kaibigan kita, Giselle. Alam ko yun. Pero hindi tayo dapat mag-conclude na agad siya yun. Masama kasi ang kutob ko sa kanya. Pinoprotektahan lang kita dahil concern ako sa'yo. Nag-aalala na sabi ni Giselle at tinignan ang baso bago tignan si Gavin. Nag-aalala lang naman ako na baka maging traidor ang bodyguard mo. Dahil lately mo lang siya nakilala. Umiling si Gavin at uminom ng tubig. Hinawakan ni Gavin ang cellphone at nag-text kay Nikita. Napapikit si Gavin at napahawak sa kanyang dibdib. Bakit? Nag-aalala na tanong ni Giselle. Giselle, hindi ako makahinga. Napangiwi si Gavin at napahawak sa kanyang dibdib. Anong nilagay mo sa tubig? Ha? Hindi kita naririnig, Gavin. Ngumisi si Giselle at nagkunwari na nag-aalala kay Gavin. Napapikit si Gavin at bumagsak sa sahig ng kanyang opisina. Napahawak siya sa kanyang dibdib at namimilipit sa sakit nun. Nikita! Bulong ni Gavin at pinilit ang sarili na idilat ang mga mata. Nikita! At tuluyan ang nagdilim ang paningin niya habang nakangising pinapanood siya ni Giselle. Ma'am, si Sir Gavin po, dala-dala ng mga lalaking hindi kilala. Natataranta na balita ng sekretarya ni Gavin. Nanlaki ang mga mata ni Nikita at mabilis na kinuha ang kanyang laptop. Mabilis niyang hinanap si Gavin dahil sa tracker na nakalagay sa sasakyan nito. Huminga ng malalim si Nikita at mabilis na tiningnan ang oras.
Higit 5 oras nang nawawala si Gavin. "Pa, I need some agents," sabi ni Nikita sa ama na abala sa pagkain. "Parating na sila. Kung tutuusin ay kaya mo silang lahat, anak. Gusto ko lang na may matino na magbabantay kay Gavin kapag sinugod ko ang mga Hernandez. At uunahin ko si Giselle." Mabilis na naghanda si Nikita. Nagsuot siya ng itim na damit at nagdala ng 2 baril. Mabilis ang naging kilos niya at agad siyang lumabas kasama si Gregor. Huminga ng malalim si Nikita dahil punong-puno ng galit ang kanyang puso. Nasa barko sila papunta sa isang probinsya. Saan naman nila dadalhin ang anak ko? Nag-aalalang tanong ni Gregor. Mabilis silang nakarating sa isang dagat at nakita nila ang papaalis na malaking barko. Mabilis na kinuha ni Nikita ang speedboat at mabilis silang sumakay. Hindi man lang gumawa ng ingay si Nikita at sunod-sunod na binaril ng kanyang silencer gun ang nakabantay sa barko. "Hintayin niyo ako dito," seryosong sabi ni Nikita. "Papa, babantayan ko si Gregor." Umirap si Nicolas at nilabas ang baril. "Dumaan ka, dun sa gilid. Nandun kami." Mabilis na tumango si Nikita at tahimik na sumampa sa barko. Sinilip niya ang kabuuan at nakitang maraming tao na may hawak na baril. Gamit ang silencer na baril, ay isa-isa niya itong binaril habang nagtatago siya sa isang sulok. Mabilis na tumakbo si Nikita at napahinto nang makita si Giselle. "Paano ka nakapunta dito? Mahalaga pa ba yun? Nasaan si Gavin?" Tinaas ni Nikita ang baril at tinutok kay Giselle. "Sa tingin mo natatakot ako sa baril mo?" Tanong ni Giselle at tiningnan ang nasa likod niya. Natigilan si Nikita nang makita ang ama ni Giselle. Ngunit imbis na matakot, ngumisi pa ang dalaga. "Ang anino ng kanyang anak. Kamusta naman ang pagtatago mo? Manahimik ka." Sigaw nito. Natawa si Nikita at pinagmasdan ng mag-ama na nakatutok sa kanyang 2 baril. Huminga ng malalim si Nikita. "Nasaan si Gavin?" "Patay na si Gavin," sigaw ni Hernandez. "Nang dahil sa'yo, nabulilyaso ang lahat ng plano ko. Lahat ng gusto kong gawin ay lagi kang nakaharang, lagi kang nangingialam." Galit na tiningnan ni Hernandez si Nikita. "Dahil hindi tama ang ginagawa mo, sir." "Hernandez, hindi tama ang lahat ng ginagawa mo. Hindi tama na gamitin mo ang anak mo sa masama." Napangiti si Nikita nang makita ang gulat na reaksyon ni Giselle. Mas lalong nagpatuloy si Nikita. "Hindi rin tama na itatak mo sa utak ng anak mo na kailangan niya makuha si Gavin at lahat ng negosyo. Sinisira mo ang anak mo, Sir Hernandez." Nang aasar na umiling si Nikita. "Anong sinasabi mo, Dad?" Tanong ni Giselle sa kanyang ama. "Huwag kang maniwala sa babaeng to. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Sinasabi niya yan para sirain ang pamilya natin. Sino ka ba talaga at ba't ka nangingialam?" Ngumuso si Nikita at ginamit na pangamot ang baril sa kanyang noo, habang nakatingin sa mag-ama na nasa magkabilang gilid niya. "Giselle, makinig ka sa akin. Kaibigan mo si Gavin, at ang kaibigan hindi kayang ipahamak ang kanyang kaibigan. Lahat ng to, ginagawa lang ng ama mo para makuha niya lahat ng gusto niya. Lahat ng nais at luho niya ay gusto niyang makuha. Hindi totoo yan." Galit na sigaw na Hernandez. "Hindi yan totoo. Ginagamit ka lang ng daddy mo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng gusto niya dahil ang totoo. Hindi ka talaga niya mahal, Giselle." Huminga ng malalim si Nikita at tiningnan si Giselle na tumutulo ang luha sa mga mata nito. Iniisip lang niya ang sarili niya, Giselle. Hindi kanya iniisip dahil ang totoo. Binabaliw ka ng sarili mong ama. Hinagis ni Nikita ang lahat ng ebidensya kay Giselle. Nanginginig na kinuha ni Giselle ang mga yon at naibaba ang baril dahil sa gulat. "Walang yaka!" Galit na sigaw na Hernandez.
Mabilis ang kamay ni Nikita at agad na tinamaan ang braso ni Hernandez. Nakita niya kaagad ang kanyang ama na hawak na si Gavin. Mabilis na sinipa ni Nikita sa mukha sa Hernandez dahilan para matumba to. Giselle, sumama ka sa akin. No. Umiiyak na umiling si Giselle. All this time, naging mabuting anak ako. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo, Daddy. Lahat ginagawa ko. Lahat ng sinasabi mo, sinusunod ko. Kinagat ni Nikita ang labi niya habang pinapanood si Giselle. Ramdam niya ang sakit pero kailangan na nilang umalis bago sumabog ang barko. Nagsignal ang ama ni Nikita na 3 minuto na lang at sasabog na nga ito. Kasama ang iba pang agent na nasa hindi kalayuan, nagawa nila na iligtas si Gavin. Tumango si Nikita nang makita ang agent na nakabantay sa tapat ng barko. Giselle, kailangan na nating umalis. Hinawakan ni Nikita ang braso ni Giselle. Hindi kasama sa plano niya maging babysitter pero kailangan niyang isama ang dalaga. Giselle, tara na. I was a good girl. Paano niya nagawa sa akin to? Hindi ko rin alam. Sinabi ko lang totoo pero wala akong alam. Please, sumama ka sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Nikita nang makitang nakatayo sa Hernandez at hawak ang baril. Akmang kukunin niya ang kanyang baril nang mapapikit siya nang itulak siya ni Giselle. Nanlaki ang mga mata ni Nikita nang makita ang baril sa kamay ni Giselle. Giselle! Gulat na tawag ni Nikita at Gavin na gising na. Mabilis na tumayo si Nikita at hinila si Giselle. Sabay silang tumalon at hinayaan ang barko na sumabog kasama ang katawan ni Hernandez. Hindi makapaniwala si Nikita na nagawa yun ni Giselle sa kanyang ama. Nikita! Nikita! Sigaw ni Nicolas at hinanap ang kanyang anak. Nikita! Sigaw din ni Gavin. Hahanapin ko si Nikita. Hindi na. Seryosong sabi ni Nicolas. Napatingin si Gavin sa hindi kalayuan at nakita si Nikita at Giselle na sabay lumalangoy. Mabilis na pinaandar ni Nicolas ang speedboat papunta sa kanyang anak. Oh my God! Help me! Kaagad na tinulungan ni Gavin si Giselle na umakyat. Pagkatapos noon ay umakyat na rin si Nikita. Mabilis na niyakap ni Gavin si Nikita na natigilan, ngunit kalaunan ay natawa. Masaya ako makitang maayos ka. Pinag-alala mo ko. Sigaw ni Gavin. Sino nagsabi na tumalon ka sa dagat? Ang lalim-lalim nun. Paano kung mapahamak ka? Paano kung nalunod ka? Paano kung... Natigilan si Gavin nang halikan siya ni Nikita. Natulala siya at napatingin kay Nikita na natawa. Wala kayatang bilib sa maangas mong bodyguard? Nang aasar na tanong ni Nikita sa kanya. Napakurap si Gavin at mabilis na niyakap ang dalaga. Napailing na lang ito at agad ngumiti kay Giselle na maliit na ngumiti at nag-iwas ng tingin. Sa wakas, tapos na. Napapikit si Nikita at hinaplos ang likod ni Gavin na nakayaka pa rin sa kanya at nakasiksik. Ilang taon ang lumipas. I, Nikita Ruiz, take you, Gavin Fontelio, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Lahat ay nakangiting pinagmamasdan ng dalawa na nasa harap ng altar. Pagkatapos ng maraming taon, sa altar din ang bagsak nila Gavin at Nikita at sa loob ng maraming taon, naging mas matibay ang relasyon nilang dalawa kasama ang mga kaibigan. I, Gavin Fontelio, take Nikita Ruiz to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and health, to love and to cherish, till death do us part. Nakangiting sabi ni Gavin at dahan-dahan na sinuot ang singsing. Sa mga nakalipas na taon, nagbunga ang pagsasama nila Nikita at Gavin.
Sinilang ni Nikita ang panganay nilang anak sa ibang bansa kung saan nakatira si Nikita at ang kanyang pamilya. Natapos na rin ang kaso pagkatapos manganak ni Nikita at naging maayos rin sila Giselle at Gavin sa mga nakalipas na taon. Now, by the power vested in me and in the presence of these witnesses, I pronounce you husband and wife. You may seal your vows with a kiss. Masayang nakangiti ang pari ng simbahan. 3 beses na silang kinasal ni Gavin. Masayang masaya si Nikita dahil nahanap niya ang partner na mapagmahal at maalaga sa kanilang anak. Nakangiting sinalubong ni Nikita ang matamis na halik ni Gavin. Sa nakalipas na taon, 3 beses siyang pinakasalan ni Gavin. Una sa Italia, pangalawa sa Espanya, at pangatlo dito sa Pilipinas. I love you, Mrs. Fontelio. Napangiti si Nikita. I love you so much, Gavin Fontelio. Natawa si Nikita nang makita ang kanyang ama na umiiyak. Sabay-sabay silang nakangiti sa litrato at pagkatapos nun, ay napangiti si Nikita nang makita ang kanyang panganay na anak na naglalakad. Hi, Georgia! Mommy! Nakangiting niyakap ni Georgia ang kanyang ina. Ang pretty mo po! Natawa si Nikita. Ikaw rin anak, ang ganda-ganda mo. Sabay silang lumabas ng simbahan at pumunta sa reception. Wala nang mahihiling pa si Gavin sa kanyang pamilya. Meron siyang asawa na agent at may anak siyang matalino at mabait. Napailing si Gavin nang makita ang mga taong saksi sa pagmamahalan nilang dalawa. Thank you, baby. Nakangiting hinalikan ni Gavin ang likod ng palad ni Nikita. Wala ako kung wala ka. At araw-araw akong nagpapasalamat na nandito ka sa tabi ko. Gavin, mahal kita, okay? Lahat ay gagawin ko para protektahan ang pamilya natin. Ikaw? Ikaw ang pahinga ko. Kaya please, lalaban tayo. Lalaban tayo ng mga anak mo na magkakasama. Mga? Nagtatakang tanong ni Gavin. Natawa si Nikita at napatingin sa langit. Isang eroplano ang nakita ni Gavin at napasinghap siya nang lumabas ang karatula sa labas nito. Nanlaki ang mga mata ni Gavin nang makita ang nakasulat doon. Buntis ako, Gavin. Magiging 4 na tayo. What? Oh my God, Nikita! Hindi nito alam ang gagawin o ang sasabihin. Alam nila? Tumango si Nikita at natawa nang biglang sumigaw si Gavin sa harap ng maraming tao. Napahawak si Nikita sa kanyang tiyan at niyakap si Gavin na lumuhod sa kanya at tinalikan ng kanyang tiyan. Oh my God! Thank you, Nikita! Thank you! Hinalikan ni Gavin ang paulit-ulit ang labi ni Nikita. Napangiti si Nikita at bumuntong hininga dahil sa saya. Hindi niya maipagkakaila na hindi siya nagkamali na piliin palagi si Gavin sa lahat. Napangiti si Nikita at napatingin sa kanyang ama na ngayon ay nakatitig sa kanya. Thank you, Dad. Aniya, for this lifetime mission. Ngumiti si Nikita at niyakap ang kanyang mag-ama na nakangiting niyakap siya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Maangas Kong Bodyguard. Written by Avi. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!